Salita ng Diyos, ang buto na tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo. Palibhasay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tiga-60, at may tig-30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po ninyo ang inyong mga katabi na may ngiti sa labi. Magandang gabi. Isang biyaya na ang Mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga ay muling makarating dito sa ating parokya, dito sa inyong sambayanan, ang parokya ng San Jose de Gagalangin dito sa Tondo. Di lang biyaya ito para sa inyong sambayanan, ito rin ay biyaya sa aming mga Kabitenyo na naririto upang ibahagi ang natatanging debusyong ito na tinatawag naming Reyna ng Cavite para dito sa ating sambayanan. Kaya sa biyayang ito ng ating pagsasama at pagtitipon-tipon, nawa tayo ay makarating sa pinaghahatiran sa atin ni Maria, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. At isang ulit palakpakan sa Mahal na Birhen ng Soledad. Meron pong kwento tungkol sa mga magsasaka na nagtatanim ng binhi ng Chinese bamboo. Kanina ho, nung kami papunta rito, nakita ko po dyan somewhere in Rojas Boulevard,
May mga itinatanim na Chinese bamboo. Bago daw itanim ito, kinakailangan itong diligan at lagyan ng pataba araw-araw. Sa unang taon ng pagtatanim, walang nakikitang pagbabago. Sa ikalawang taon, wala pa rin. Sa ikatlo at kaapat na taon, tila ba wala kang makikitang senyales ng buhay sa ibabaw ng lupa na kung saan ang mga Chinese bamboo ay itinatanim. Ang mga kapitbahay daw na makakakita ay maaaring mag-isip, baliw yata ang magsasakang nagtanim ng mga Chinese bamboo na ito. Bakit pa siya nagdidilig? Bakit siya pa nilalagyan ng pataba? Samantalang ang halaman ay tila ba patay na. Ngunit sa ikalimang taon, isang himala ang malimit na nangyayari. Ang kawayan ay biglang sumusulpot mula sa lupa at lumalaki na hanggang 80 talampakan sa loob lamang ng 6 na linggo. Ang tanong, lumaki ba ang bamboo o ang kawayang ito ng 80 talampakan sa loob lamang ng 6 na linggo o sa loob lamang ng 5 taon? Ang sagot, hindi lamang sa 5 buwan o sa 6 na buwan, kundi bahagi ang 5 taong nauna na kung saan ang halamang ito ay inalagaan at binigyan ng pataba. Sa mga taong tila walang nangyayari, ang puno ng kawayan ay nagpapalaki at nagpapalalim ng kanyang ugat sa lupa upang kayanin ang kanyang magiging taas. Kung wala ang mga ugat na iyon, ang mataas na puno ng kawayan, kapag dumating ang bagyong Inday, buti na lang hindi dumaan sa atin, siguradong malalaglag, siguradong matutumba. Mga minamahal kong kapatid, ang kwentong ito ay pagpapahayag sa atin ng ano nga ba at paano nga ba maging mababaw at mabatong lupa at ang hamon sa atin na maging mabuting lupa sa bawat sandali ng ating buhay. Nabubuhay tayo sa mundo na gustong mabilis ang lahat. We always want results. We always want answer to our prayers so instantly. Nabubuhay tayo sa mundo na ang gusto natin, sa bawat panalangin natin sa Diyos, ang tugon niya'y sang-ayon sa kung ano yung pabor na ninanais nating hingin. Subalit, sa panahong ang Diyos ay nagtatakda, huwag tayong manghihinayang sa ating panahon ng paghihintay, sapagkat sa mga panahong yon, mayroong malaking biyayang naghihintay. Ang totoong pananampalataya ay nangangailangan hindi lamang ng bunga, kundi ng pagpapalalim ng ugat na nagaganap sa panahon ng katahimikan. Sa pamamagitan ng ating mga pag-araw-araw na pagdarasal, pakikibahagi sa mga sakramento ng simbahan, at sa isang malalim at matimyas na debosyon sa mahal na Birhen. Ngayon pong ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon, nakatuon sa kapangyarihan at saganang biyaya ng salita ng Diyos ang ating mabuting balita. Maging ang lahat ng mga pagbasa ay nakapatungkol sa kayamanang hatid ng binhi ng salita ng Diyos na inihahasik ng Diyos sa iba't ibang anyo ng lupa. Hindi lamang ang mga matatabang lupa ang tumatanggap ng mga binhing ito. Sa halip, tayo na minsan ay nagtataglay ng iba't ibang mga katangian ng lupa ay minamarapat niyang tumanggap ng mga binhing ito. Sa Ebanghelyo, nagbigay si Jesus ng isang kwento ng pagsasaka na tiyak na ikinagulat ng mga nakikinig sa Kanya. Normally,
Kapag tayo magtatanim, we choose the right soil. Di ba? Siyempre, hindi ka magtatanim sa buhanginan. Hindi ka magtatanim sa isang lugar na sa tingin mo, hindi tutubo o hindi magbubunga ang iyong itinatanim. But the perfection of the sower relies on his capacity to give chance to whatever kind of soil he will sow these seeds. Mga minamahal kong kapatid, ito ang ginagawa ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ipinakikita niya sa atin ang labis at walang hanggang biyaya ng kanyang pagmamahal. Hindi siya nagtitipid. Hindi niya ipinagkakait ang katotohanan sa bawat isa sa atin na sa tingin natin ay hindi karapat-dapat sa bawat paghahasik na kanyang iginagawa sa ating buhay. Inihahasik ng Diyos ang kanyang salita kahit saan upang ikaw, ako, at tayong lahat ay mabigyan niya ng pagkakataon upang tayo tumanggap ng biyayang hatid ng pamumunga ng mga binhing ito sa ating buhay. Let us always remember that the sower is perfect. Perpekto ang sower, perpekto din ang binhi ng inihahasik niya. Subalit ang ani ay nakasalalay sa ating lahat, sapagkat tayo ang tagatanggap ng mga salitang ito. Inaanyayahan tayo ni Jesus na suriin natin sa ating mga puso at tingnan ano nga bang uri ng lupa tayo. Tingnan mo nga ang iyong katabi. Tingnan lang ho, wag niyong amuyin, baka amoy lupa ho. Ang atin nung titignan, ano kayang uri ng lupa siya? No? Ulitin ko, hindi amoy lupa ho, uri ng lupa. Madawag kaya? Mabuhangin kaya? Matinik kaya? O isang matabang lupa? Ang isa sa mga lupang ito'y tumutukoy sa daanan ng Diyos. No? Ang dinadaanan niya sa atin ay ang puso natin na minsan ay tumitigas dahil sa mga paulit-ulit na nakasanayan. Kawalan ng tiwala o minsan ay ang ating mga iba't ibang anyo ng pagmamataas. Ang salita ng Diyos ay nananatili lang sa ibabaw, hindi tumatagos, at madaling tinatangay ng mga abala sa mundo. Ang ikalawang lupa ay ang mabatong lupa. Ang pananampalatayang nadadala lamang ng emosyon. Halimbawa, ngayon, sino ba sa inyo ang nadala lamang ng emosyon? Dahil nakita natin ang kagandahan ng mahal na Birheng Maria. Nakita natin ang kasigdahan ng devosyong ito. Pero yung emosyon na yon, natandaan natin, there are times emotions are fading. Lumilipas ang emosyon. Pero ang emosyon na ito, masasabi natin katulad ng mga mababatong lupa. Masaya nating tinatanggap ang salita ng Diyos kapag maayos ang ating buhay, kapag nakikita nating marami siyang blessing, ngunit dahil walang lalim ang ugat na dulot ng ating mga dinaranas, agad itong natutuyo kapag dumarating ang mga pagsubok at hirap. There are times we are just being guided or we are just being motivated by our emotion. Kapag ang emosyon ay biglang nawala, para bang ang salita ng Diyos katulad din ng isang lupa na madaling natutuyo kapag dumating ang mga tag-init na dulot ng mga pagsubok at hirap ng buhay. Sino naman ang mga nasa dawagan? Ang lupang tulad ng dawagang punong-puno ng maraming tinik ay mga lupang mataba, ngunit masyadong masikip. Tatandaan natin, ang mga alalahin sa buhay, ang mga paghahangad ng labis na yaman,
ang pagkakaroon ng malalim at maraming material na bagay na tila ba humahadlang sa paglago ng salitang inihasik ng Diyos sa atin, ay maaaring dahan-dahang sakalin ng mga ito at ang pagsakal ng mga humahadlang sa paglago ng halaman at ng pananim ay siyang hahadlang upang patuloy tayong dumanas ng espiritual na paglago. Ano ang hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid? Pagsumikapan natin na maging mabuting lupa. Paano magkakaroon at may establish sa ating pagkatao ang pagkakaroon ng mabuting lupa? Ito ay ang pagkakaroon ng pusong bukas, mapagkumbaba, marunong tumanggap sa aral ng Diyos at may lalim sa pakikinig. Dinidinig ng isang taong nagsusumikap na magkaroon ng mabuting lupa ang salita ng Diyos. Sa kanyang pakikinig, naroroon ang pagsusumikap na ang salitang ito'y kanyang isabuhay at sa kanyang pagsasabuhay, ang salita'y magbubunga sa pamamagitan ng pagbabago na maidudulot nito sa lahat ng ating mga desisyon sa buhay. Mga minamahal kong kapatid, madaling mawala ng pag-asa kapag tinitignan natin ang mundo o ang ating mga sariling buhay. At nakikita natin para bang pare-pareho tayong mga mababato, matitinik at madadawag na mga lupa. Iba't iba ang makikita natin sa paligid. Punong-puno ng kasakiman, kawalan ng pakikialam, iba't ibang anyo ng korupsyon at pagdanakaw. Iba't iba rin ang mukha ng paghihirap. Sa ikalawang pagbasa, napakinggan natin ang tinig ni Apostol San Pablo na ang buong nilikha ay nahihiyaw sa hirap dahil sa kasalanan ng mundo. Subalit, sa unang pagbasa, nagbibigay sa atin ito ng isang malalim na pagmumula ng pag-asa sapagkat ang salita ng Diyos ay hinding-hindi mabibigo. Kung papaanong ang ulan ay nagbibigay ng buhay sa lupa upang magpatubo ng halaman, ang biyaya ng Diyos ay tahimik na nagtatrabaho sa ilalim ng ating mga puso. Ang pagbabago ay maaaring hindi mangyari sa isang iglap lamang. Ngunit kapag inalagaan natin ang lupa ng ating mga puso sa pamamagitan ng pagdarasal at ng ating pananalig sa Diyos, madarama natin at matatamo natin ang pagbubunga, hindi man ngayon, subalit sa panahong ang Diyos ang magtatakda. Kasama ho natin sa pangarap na ito ang mahal na Birhen ng Soledad ng Portabaga. Ako ho, bilang isang dating seminarista, bahagi po ng aking pang-araw-araw na pagdarasal ay ang pagtitiyaga sa bunga ng paghuhubog nung ako'y nasa loob pa ng seminaryo. Yung po kasing tahanan ng mabuting pastol, kung saan po ako galing, yung pong aming kapilya ay nakapangalan sa Nuestra Señora de la Soledad de Portabaga. At kung inyo pong tatanungin, ako po'y bata pa, nung nakilala ko ang imahen na mahal na birheng ito, para bang ako'y nasa elementary years pa, nang ako'y nabigyan ng isang stampita. At yung stampitang yon ay pinilit kong itago. That for me is the closest image of the Blessed Mother to my heart. Pero ang pamumunga ng stampitang yon na nagtataglay ng larawan ng Mahal na Birhen, hindi ho agad-agad nagbunga. Nung bata ho ako, makulit din ho ako. Nung ako'y nagbinata, ako'y medyo matigas din ang ulo. Nung ako'y nasa seminaryo, dumanas din po ako ng iba't ibang struggles ng paghuhubog. Pero ang pamumunga pala ng binhi na inihasik ng Diyos sa tulong ng Mahal na Birhen ay magaganap nang ako'y ninais ng Diyos na maging pari.
And it took time. Let us always remember that patience is a virtue. Matuto tayong hintayin ang natatanging biyaya ng Diyos na Kanyang itinanim sa ating mga puso. Well, we also need to do our part. Nako. Hindi pwedeng yung naghasik, siya rin ang mag-aalaga, siya rin ang magpapatubo. Yes, may bahagi ang Diyos sa lahat ng grasya ng ating buhay. But the grace of God would become complete and become at work in each of our lives when we participate. No? Yung tinatawag na cooperation sa grasya ng Diyos. Yun ang pinakamahalagang pag-aalaga natin sa kung anumang uri ng lupa ang tinataglay natin sa ating mga puso. Then there will come a time, ang binhing ito magbubunga. Hindi lamang basta-basta lalago. Subalit, naroroon ang pagtanggap, ang pagtitiyaga, at ang mabunga at malalim na paghihintay. Ang ating buhay, no, it will never be perfect at all. No? Parati tayo makararanas ng napakaraming pagsubok. Pero lagi nating dilingunin ang larawan ng mahal na Birhen ng Soledad. That even if sa unang tingin siya nag-iisa, but in her solitude, she was able to reflect doon sa naging bunga o naging sanhi ng tagumpay na muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Jesus. Yung kanyang mga pinagnilayan, yung mga materyales na gagamitin sa pagpapakasakit ni Jesus sa kanyang paanan, magbubunga ng napakaraming kabutihan, magbubunga sa bawat buhay ng bawat isang naririto na nagsusumikap tanawin ang mahal na Birheng Mariang naghihintay sa biyayang dulot ng tagumpay ng kanyang buktong na anak ni Jesus sa ating mga kanikanyang buhay. Kaya mga minamahal kong kapatid, wag ko tayong manghihinawa, magsasawa sa paghihintay sa pamumunga ng mga binhing ito. Hindi tayo nag-iisa. Si Maria kasama natin upang tayong lahat ihatid sa sandali ng pamumunga kasama ang Panginoong Jesus upang ang pamumungang ito tunay na maging inspirasyon din sa iba upang pagsumikapang tamuhin ang biyaya ng pamumunga dulot ng mabuting paghahasik ni Jesus sa ating mga kanikanyang buhay.